Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. 4-time All-Star, gustong tulungan si Cade Cunningham, JJ Redick, hinamon si Bronny James at may bagong tinanggihan ng Warriors para kay Kuminga. Noong nakaraang season, biglang umangat si Detroit Pistons guard Cade Cunningham sa hanay ng mga pinakamahusay sa NBA. Matapos ang kanyang breakout season, isang former All-Star at kampeon ang nagpahayag ng kagustuhang makatrabaho siya. Dahil sa pagiging lubos na malusog sa off-season at sa mga pagbabagong ginawa ng Pistons sa kanilang roster, naging perpektong pagkakataon ito para kay Cunningham na mas lalo pang umunlad. Sinulit niya ang pagkakataon na ito, nagtala ng mga career high sa halos lahat ng aspeto. Sa 70 laro na kanyang nilaro sa regular season, nag-average siya ng 26 na puntos, 6 na rebounds at 9 na assists kada laro. Dahil sa kanyang ipinakitang husay, hindi lang nakapasok ang Pistons sa postseason kundi nakamit din ni Cunningham ang All-Star at All-NBA honors. Habang nasa Run It Back show ng FanDuel TV nitong Martes, pinuri ni Rajon Rondo ang kakayahan ni Cunningham sa basketball. Dahil sa kanyang karanasan, naniniwala rin siyang makakatulong siya para mas mailabas ang buong potensyal ng batang star ng Pistons. Sana makatrabaho ko si Cade, sabi ni Rondo. Naniniwala akong kaya niyang maging isang elite na point guard. Kailangan lang ng kaunting adjustments at depende rin sa mga taong nasa paligid niya. Noong nakaraang season, isa si Cunningham sa mga pinakamahusay na playmaker sa liga. Kung mabibigyan siya ng oras kasama si Rondo, malaki ang maitutulong nito sa kanyang pag-unlad sa larangang ito. Sa kanyang prime, naging maraming beses na All-Star si Rondo kasama ang Boston Celtics at nanguna sa liga sa assists ng 3 beses. Bagamat mataas na ang basketball IQ ni Cunningham pagdating sa playmaking, malaki pa rin ang maitutulong ng pagkuha ng kaalaman mula kay Rondo. At dahil bukas si Rondo na magsanay kasama siya, panahon na lang ang makapagsasabi kung sila'y magkakatuluyan ngayong summer. Sa sumunod na balita naman, nais ng Los Angeles Lakers na gumawa ng ilang pagbabago si Bronny James bago pumasok sa kanyang ikalawang taon sa NBA. Si Bronny ang ika-55 pick noong nakaraang taon sa NBA draft ay naglaro sa 27 laro para sa Lakers noong nakaraang season at nagsimula sa isa sa mga iyon. Nag-average siya ng 2 puntos, 1 assist at 1 rebound kada laro. Para mapabuti niya ang kanyang stats ngayong season, naniniwala si head coach JJ Redick na kailangan ng 20 taon na baguhin ang kanyang pangangatawan. Ang pinakamahalaga para kay Bronny ay kailangan niyang mapunta sa elite na kondisyon, sabi ni Redick ayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Yun ang unang hakbang para sa kanya ngayon. At kapag nagawa niya yun, sa tingin ko may tsansa siyang maging isang napakahusay na player sa NBA. Hindi masyadong nagkaroon ng pagkakataon si Bronny na maabot ang peak physical condition bago ang kanyang rookie season. Naglaro lang siya ng ilang laro para sa USC matapos siyang magkaroon ng cardiac arrest. 2 taon na ang nakalilipas. Ginawa niya ang kanyang debut para sa Trojans noon. Inihalin tulad ni Redick ang potensyal ni Bronny kina Davion Mitchell ng Miami Heat at TJ McConnell ng Indiana Pacers. Pero para maabot niya ang ganung antas, kailangan niyang mapagtagumpayan ang takot dulot ng kanyang nakaraang cardiac arrest na sanhi ng congenital heart defect. Sa tingin ko nakita na nating lahat ang mga kamangha-manghang sulyap ng kakayahan ni Bronny, sabi ni Redick. At para makalipat siya sa susunod na antas, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang cardio fitness. Cleared na siya. Naiintindihan kong may kasaysayan siya ng isang nakakatakot na karanasan na kinailangan niyang harapin at mahirap talagang lampasan ng ilang limitasyon, pero makakarating siya doon. Makakarating siya. Batay sa mga pahayag ni Redick, higit pa sa pisikal na kondisyon ng kanyang 6'3", 210 pounds na katawan ang kailangang pagtuunan ni James para sa paparating na season. Kailangan din niyang pagtagumpayan ang takot sa isipang baka maabot muli ang limitasyon ng kanyang katawan. Ang mental na hadlang na ito ang posibleng pinakamalaking balakid sa pag-unlad niya bilang isang NBA player. Sa huling balita, ang hindi inaasahang takbo ng restricted free agency ni Jonathan Kuminga ang naging usap-usapan ngayong NBA offseason at kasalukuyang tinitingnan ng Golden State Warriors ang lahat ng posibleng option para sa isang potensyal na sign and trade deal. Malinaw na nais na ng parehong panig ang isang maayos na paghihiwalay, ngunit wala pa ring malinaw na pag-usad sa usapang trade para sa Warriors. Dahil dito,
Natingga ang iba pa nilang negosasyon sa free agency habang patuloy na tumatanggi sina JK at ang kanyang kampo na pumirma ng bagong kontrata. Ang 22 taon na forward na former number 7 overall pick ng Warriors ay patuloy pa ring target ng maraming teams na nasa rebuilding phase gaya ng Chicago Bulls at Phoenix Suns. Ang huli ay nakipag-ugnayan kamakailan sa Warriors para magmungkahi ng isang trade na kinasasangkutan ng isang maaasahang shooter at veteranong guard kapalit niya. Sa kasamaang palad para sa Phoenix, tinanggihan daw agad ni Warriors General Manager Mike Dunleavy ang offer dahil sa mga implikasyong pinansyal nito na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points noong Martes, bagamat iminungkahi at tinalakay ng Phoenix ang balangkas ng isang trade na kinasasangkutan si Grayson Allen sa Warriors, agad itong ibinasura ng Golden State dahil sa kontrata ng veteranong guard. May 3 taon pa sa kasalukuyang kontrata ni Allen, ganun din kay Royce O'Neal. Sa ganitong yugto ng off-season at dahil ayaw na ng karamihan sa mga teams ng mga long-term deals, magiging napakahirap ipagpalit ang alinman sa kanila. Simula nang pumasok si Grayson Allen sa NBA bilang miyembro ng Utah Jazz, unti-unti siyang naging isa sa pinakamahuhusay na 3-point shooters ng liga. Ngunit ang presyo niyang $70 milyong ang siyang nagtulak sa Warriors na kilala sa pagiging 3-point oriented na umiwas sa trade. Sa edad na 29 na taon, nagtala si Allen ng 10 puntos at 3 rebounds habang nag-shoot ng 42% mula sa 3-point line kada laro para sa Suns nitong season. Gayunpaman, bumaba ng malaki ang kanyang shooting efficiency matapos pangunahan ng buong liga noong nakaraang season sa 46% mula sa labas. Ang breakout season ni Allen noon ang naging dahilan upang bigyan siya ng Suns ng malaking kontratang extension noong nakaraang taon ng Abril. Ngayong papalapit na ang season, isa na siya sa mga itinuturing na mahalagang trade asset. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na maaaring maging napakalaking tulong si Allen sa team ng Golden State, lalo na kung siya ay maipapareha kay Stephen Curry, ang itinuturing na pinakamahusay at pinakaepektibong 3-point shooter sa buong kasaysayan ng NBA. Sa potensyal na kombinasyong ito, inaasahang magiging mas mapanganib pa ang opensa ng Warriors, lalong-lalo na sa labas ng arc, kung saan kilala si Curry sa kanyang kakayahang gumawa ng puntos kahit mula sa malalayong distansya. Gayunpaman, naging balakid sa posibleng pagsasakatuparan ng ganitong kombinasyon ang usapin sa kontrata ni Allen. Ayon sa mga ulat, may option siya na tanggapin ang isang player option na nagkakahalaga ng $19.4 million para sa mga susunod na 2 taon, 1 taon kung kailan siya ay aabot na sa edad na 32 taon. Sa puntong iyon, may pangamba ang Warriors na baka hindi na sapat ang kanyang magiging kontribusyon upang ma-justify ang ganoong kalaking halaga ng sweldo. Bunsod nito na pagpasyahan ng pamunuan ng Warriors na umurong mula sa anumang negosasyon o kasunduang may kinalaman kay Allen. Bagamat malinaw ang kagustuhan nilang palakasin pa ang kanilang roster sa pamamagitan ng pagdadagdag ng isang mahusay na scorer at shooter, mas pinili nilang mag-ingat at umiwas sa isang posibleng risk na makaapekto sa kanilang salary cap at long-term flexibility.